Maraming nagdaang panahon po, marami ng pinunong na halal at nangako. So sa panahon po natin ngayon na marami ang naghihirap at maraming kabataan na po ang gustong mag-aral, ngunit walang sapat na kakayahan para matustusan ito. Ano po ang plano nyo para matulungan sila? Unang-una, ire-reforma natin ang sistema, no? Hindi lang question ngayon ng pag-aaral, eh. Anong klaseng pag-aaral ang maibibigay natin sa ating mag-aaral? Umpisaan natin sa pinakabata, no? Sa preschool pa lang, may problema na tayo, eh, sa mga daycare centers, no? Ang daycare centers natin, kailangan tinuturuan na rin ng mga bata. At ang mga kakompetensya natin, sa China, 2 years old pa lang ang bata, tinuturuan na mag-English, tinuturuan na mag-computer. Doon pa lang, kailangan humabol na tayo. Kung hindi, alam natin, importante ang preschool child care dahil formative years niya ito, ang dami na natututunan ng mga bata. Sa grade school, sinabi na natin sa future teacher natin kanina, kailangan natin magdagdag ng mga subject sa curriculum. Kasi ang mga high school graduates natin ngayon ay hindi na kasing level nung high school graduates sa ibang mga bansa. Masyadong abbreviated ang curriculum natin. Unfortunately, para maging competitive tayo, kailangan i-align natin ang estado ng high school graduates natin. Umpisa lang natin doon. Huwag tayo mag-usap muna ng kolehiyo. So, kailangan reformahin na natin yan. May kakulangan tayo ng classrooms. May kakulangan tayo ng mga guro. No? Dapat, mahirap na problema, solusyonan yan. Dahil kailangan ng pag-google yan. Resources, gastos, ang pinag-uusapan. So, ang challenge sa gobyerno, paano ka magkakaroon ng sapat na gugugulin para sa lahat na to? Ang dami naglalaban na magagandang at kinakailangan na mga programa. Hindi ka pwede mag-prioritize ngayon, lahat importante. So, saan ka kukuha ng panggugol? Diyan mo dapat tutukan sa ekonomiya mo. Kailangan ayos ang mga patakaran mo sa ekonomiya, infrastruktura, katahimikan, para sa ganun magkaroon ng kapital para makakuha na naman ng gobyerno ng karagdagan gugugulin. That is the most important challenge. Hindi pwede tayo tumutok na sabihin natin, dadagdagan ko ang budget ng education. Ang question, saan mo kukunin? Ayun, kukunin ba natin sa kalusugan? Kukunin ba natin sa agrikultura? Wala eh. Kailangan lahat dagdagan eh. So, dun tayo mag-umpisa. Tapos sa tertiary education, sa public sector, kailangan, unang-una, i-rationalize natin ang scholarships at magkaroon tayo for both private and public sector, honest to goodness student loan program na supervised by the SSS, nakakayanin ng ating mga estudyante at kanilang mga pamilya, babayaran na lang nila kung may trabaho na sila.